topic pala natin ngayon is yung sa loob ng 3 taon kung kamusta yung ano natin. Kamusta yung Airblade 150 natin, kung ano yung mga naging performance niya. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Binili ko siya ng April 25, 2021. So, unang gamit ko sa kanya, hindi naman niya ako binigo kasi ang ganda talaga ng performance ng Airblade 150. At hindi ko na-expect na napakatipid dito sa gasolina. Overall talaga, ang panalo dito, gasolina eh. Kasi imagine, nagko-consume lang ako ng 45 km per liter. Kalimitan ganun. Lahat ng rides ko, minsan umabot pa ako ng 48 km per liter. So, napakatipid sa gasolina unang-una. Sa looks naman, unique siya kasi konti lang yung naka-Airblade 150 dito sa atin eh. So, nito na lang siya dumami kasi nagkaroon na ng version 2 yung Honda Airblade 160. Pero yung looks niya is napaka-rare. Nagustuhan ko siya kasi maganda yung design niya, yung cutting edge niya, makanto siya eh. So ako yung tao na mahilig sa makakanto. Diba, kagaya nung ibang brand na like yung NMAX, Aerox, diba medyo bulky yun. Hindi siya ganun kakanto. Ito kasi, kita mo talaga yung detalye ng kanto niya. So ako yung tipo ng tao na mahilig sa ganun. So pangalawa yung nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang looks. Pag-usapan naman natin yung performance niya. So pagdating naman sa performance, yung pagpiga mo sa kanya, yung torque niya is napaka-responsive nito. Maganda. Sa mga ganitong situation naman guys, ang isa sa mga nagustuhan ko rin dito is tong idling stop niya. So ito yung mga kalimitan naman na meron sa scooter, yung idling stop. So yung mechanism nitong idling stop na to, pag nakabukas siya, pag sa mga traffic situation, kagaya kanina, mga ilang segundo lang, 3 to 5 seconds, mamamatay yung makina mo. Automatic siyang mamamatay. Pero, para mag-on lang siya ulit, kinakailangan mo lang i-throttle. At magbubukas na yung engine niya, bubukas na, andar ka na. Or kahit itulak mo pa ng paa mo yung motor mo eh. Basta, ma-detect niya yung gumagalaw yung motor mo, magbubukas yung makina niya. So, yun yung mechanism ng idling stop. Pagka nasa traffic situation ka, para hindi nakabukas yung makina mo. Pero ako, personally, hindi ko na siya ino-on. Kasi minsan nadidistract ako eh. Pagka namamatay yung makina ko. Pagka hindi naman sa hindi ako sanay, pero gusto ko lang na nakabukas yung makina. So, yun yung isa sa feature nitong Honda Airblade. Isa pang gusto ko dito sa Airblade is yung kanyang braking system. So, imagine guys, bihira lang sa motorsiklo na lower CC. Yung merong ABS. Like ito, 150cc. So, nilagyan ng Honda to. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa Airblade eh. Meron siyang anti-lock braking system. Yung tinatawag nating ABS. Pero, dinesign lang siya sa harap. Wala tayo sa rear brake. So, yung rear brake natin is drum brake. Hindi siya disc brake. Drum brake pa rin siya. Pero, napaka-effective nitong ABS na to kasi sa maraming beses na emergency brake, pagka talagang umiga ka dito, hindi siya totally naglalak guys. So, alam naman natin na kapag naglalak yung brake natin sa unahan, especially sa likod din, pagka naggugulat tayo, yung may mga biglang humihinto, tumatawid, or kunwari may mga asong tumawid, doon natin siya magagamit eh. So, emergency brake, kagaya niyan, naku! So, yung mga ganong situation, so, mukhang kaya naman ni Kuya. May tumulong naman. Hindi na natin nintuan. So, yung mga ganong klaseng situation, guys, yung sinasabi natin na pag nadudulas tayo, yung ABS, isang malaking tulong yan para hindi tayo mag-full brake, hindi mag-lock yung brake natin. So, ayoko naman i-testing. Hindi magandang i-testing dito sa ganitong klaseng kalsada na barag-barag. So, kung sino man nagpauso nitong basag kalsada na to, good luck. At hindi ko alam kung anong trip nyo. Alam ko, kaka-espalto lang nito eh. Binakbak nyo na naman. So, balik tayo sa kwento. So, yung anti-lock braking system, yung isa sa mga feature na nagustuhan ko dito. So, isa yun sa mga makakapag-save sa'yo, makakapag-salba sa'yo sa mga emergency situation kagaya nung nakita natin kanina. At next naman natin na nagustuhan ko din dito is yung kanyang gasolina. Gusto ko yung ano niya. Nagustuhan ko yung kanya pagiging matipid, fuel efficient. Nagustuhan ko yung kanyang ABS, yung kanyang looks, at ano pa ba ang isa sa mga nagustuhan ko dito.
yun nga, yung pagiging hindi siya masyadong popular sa daan. So, pag gamit mo yung Airblade, halos ikaw lang yung meron nito. Siguro sa 10, 2 o 3 lang kayong meron nito. So, mahilig kasi ako sa ganun eh. Yung mga walang masyadong katulad. Yun yung gusto ko dito. So, dadagdagan ko pa isa sa mga nagustuhan ko dito. Yung ano niya eh, yung pagiging matibay niya talaga guys. Wala akong naging major problem dito guys, promise. Alam niyo ba yung battery ng stock na to? Tumagal sa akin to 3 years. Pero siguro feeling ko tatagal pa to kung inalagaan ko. Kasi minsan may time na naiiwan ko bukas yung aking motorsiklo. Hindi ko napapatay yung ilaw. So isa yun sa mga naging cause ng pagkalobat ng battery ko. Pero kung siguro naingatan ko, hindi siya bumigay agad ng 3 taon. So sakto din yung 3 years eh. Sakto rin yung 3 years ko na nagpalit ako ng battery. So magkano rin yun? Yun yung isa sa maganda rito guys. At pagdating naman sa maintenance niya, lagi lang naman ako nagpapalit ng mga genuine parts kagaya ng bola, slider piece. Usually yun yung pinapalitan ko. Sa belt naman, nakatatlong palit na ako ng belt nito. Dahil na rin siguro sa layo ng mga tinatakbo ko. So nagkakaroon na ng lamat. Normal lang naman yun kahit sa motor. Belt, bola, change oil, yan. Lagi lang ako sa kasa. So nakapag-try na rin ako ng ibang oil tsaka mga gear oil. Pero suggest ko talaga yung Honda na lang din gamitin nyo. Yung mga fully synthetic na pang scooter. So maganda yung performance niya, matipid sa gasolina. Yun lang, linis-linis lang ako nito. Sa throttle body, maraming nagto-throttle body cleaning. So hindi ko pa na-try yung throttle body cleaning eh. So dahil wala naman talaga akong nakikita na diferensya sa motor ko. So kalimitan kasi sa atin, ganun. Maraming nililinis, maraming kinakalas. Pero siguro, gusto lang din nilang ma-experience yun or para ma-secured lang nila na malinis yung body talaga or yung mga parts ng motor nila. Pero sa akin, hindi ko nakitaan to na kailangan ko siyang iganon. So napakaganda pa rin ng performance. Simula nung binili ko siya, kung meron mong nagbago, konting-konti lang. Kung humina man yung torque niya, hindi na siya ganun ka-aggressive kagaya dati. Pero sobrang konti lang. Kinakailangan ko lang siguro tong malinis ulit kasi wala nang linis yung aking panggilid tsaka yung filter ko. Kaya medyo mahina lang yung hatak ngayon. Pero hindi siya sobrang hina. Malakas pa rin yung hatak nito. Kaya pa rin itong tumakbo ng 115 kahit walang linis-linis na guys. Subok to. Naka big tire pa ako. Kasi para sa 150cc, normally ang takbo lang yan sa stock 120. Swerte mo na kung maka 125 ka. Hanggang doon na lang yan, lalo na nagpalit ka ng big tire. Kasi naka big tire na ako eh. Kumbaga, minax ko na yung aking gulong para kahit pa paano maging stable yung takbuhan ko sa likuan, sa bangkingan. Tapos yun, isa pang nagustuhan ko dito, pagdating sa maintenance, okay naman. Siguro okay na yun, 5 na nasabi ko na yun.